Samahan po kami, mag-aaral po ng mga binigurong salita upang sa ganon, lalo pong magpatibay po sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Panginoon, narito po kaming lahat, kahit po kami po ay kakaunti, Panginoon, at naman kami po ay narito isa, dalawa, at tatlong nagkakatipon. Nandito po kayo, Panginoon, sa aming harapan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Upang sa ganun, Panginoon, ay kami po'y magpapatuloy sa aming ihandang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Narito po rin po ang aming kapatid. Sa katauhan po ni Brother Francis Solentino, nawa Panginoon, ay puspusan po siya ng banal na Espiritu upang maihayag lamang ang katotohanan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Humingi rin po kami ng kapatawaran kung ano man po ang aming kakulangan, pagkakasala, patawarin mo po kami at linisin sa aming mga karumihan. Maraming salamat po, Ama. Ganon din po ang aming mga kapatid, papunta pa lang, at ganon din po sa mga nanonood sa Facebook Live, Panginoon, inyo rin pong pagpalain. Sama-sama po kami pagpalain ngayong gabing ito, Panginoon Diyos, ang bawat pamilya po namin, Panginoon Diyos. Ganon din po ang mga nasa banig na karamdaman ng aming mga kapatid. Kung meron man po, Panginoon, inyo pong pagilingin, Panginoon, upang sa ganon, sa mga susunod na aming pagsamba, makasama din po namin, Panginoon Diyos. Muli, maraming salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos. Ito yung aming hinihiling at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Happy Midweek. Purihin po natin ang Panginoon sa kalahati ng isang linggo na tayo po muli ay nagkita-kita upang manalangin at talagang kailangan nating manalangin, mga kapatid. Malaki ang bahagi sa buhay ng isang mananampalataya ang magiging dapat mapanalanginin. Sapagkat ang panalangin ay ito raw ay breath of the soul, sabi ni Mrs. White. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng From Heaven with Love. At tayo po ay nasa chapter 81. At dadalhin po ito ng ating pong kapatid, si Elder Francis. At nawa po tayo ay matamang makinig, mga kapatid, at mamaya po ay magkaroon tayo ng reflection at bago tayo manalangin. At dalangin natin, mga kapatid, ang ating pong mga kapatid, ang church, ang mga nagsasuffer na mga karamdaman. Yan po ay dadalangin natin mamaya. At bago po mag-umpisa ang ating pong tagapagsalita, tawagin ko po ating isa sa kabataan natin na siyang maghahandog awitin para sa Panginoon. I didn't walk beside on the road to Galilee. I didn't hear him touch the love on that way. I didn't see him suffering that day at Calvary, but I'm part of his story today. I am a witness of Jesus, my Savior, just like the people who walked with him so long ago. And I know lives and he loves me forever. If I can feel it right here in my heart.
kneel and pray and feel His stare. I read the word He spoke, see His love in all the things He made. So come with me and you will see the truth and come to know that the Lord is to with us today. I am a witness of Jesus, my Savior, just like the people who walked with Him so long ago. And I know lives and He loves me forever. If I can feel it right in my heart and my soul, I am a witness. I am a witness. Hello. Happy midweek, mga kapatid. Magandang gabi po. At salamat sa Diyos, no? Ang pagpapala ay laging nasa atin, no? At ang kalakasan ng katawan, sister, ay laging ibinibigay sa atin, no? At salamat sa Panginoon, dinala tayo rito sa bahay-sambahan upang makapakinig muli, no, ng kanyang pabalita. At ang aking dadalin na pabalita sa inyo ay makikita sa Mateo 28, 2 verse 2 to 4 at 11 to 15. Doon po nabubuo yung kwento ng muling pagkabuhay ni Kristo, mga kapatid. Nasa chapter 81 na po tayo, no? At kay buti ng Panginoon, kasi binigyan tayo ng tagapagligtas, no? At wag nating sayangin 'yon, no? Manatili lang tayo sa Panginoon. Sabi nga, 'di ba? Tayo ay ligtas na. Anong gagawin natin? Tayo ay magpapatuloy sa gawain. At ayun po ang topic natin ngayon, no, tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang mga pangyayari sa panahon na si Kristo ay nasa libingan, no? Ang kanyang pagbangon. Bago po ako magsimula sa aking pagbabasa ay samahan niyo po akong basahin muna ang Mateo 28 verse 2 to 4. Ito po ang sinasabi. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Verse 3, ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busilak. Verse 4, at sa takot sa kanya, naging ang mga bantay ay naging tulad sa mga patay. No? Dito pa lang po sa verse na ito ay makikita na po natin yung buong kwento. No? At sa madaling araw, sa unang araw ng Sanlinggo, ay nanatili pa rin si Jesus sa loob ng libingan. At hindi lamang pala ang mga kawal ng Romano ang nagbabantay doon sa labas ng kanyang libingan, kundi nagbabantay din pala ang mga alagad ni Lucifer na nakapalibot sa
sa libingan ni Jesus, mga kapatid. At nanatili sa libingan. Ngunit sila'y nagkamali dahil isang anghel mula sa langit ang bumaba na nararamtan ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang pinakamataas na anghel na humalili kay Lucifer nang siya ay ibaksak sa lupa, mga kapatid. Ang mga masasamang anghel ay nagsitakbuhan sa takot. Ang mga kawal na Romano ay namutla naman sa takot. Ginulong ng anghel na ito ang napakalaking batong nakatakip sa libingan ni Kristo. Nagwika sa malakas na tinig, "Anak ng Diyos, lumabas ka, tinatawag ka ng iyong ama." At nakita nila si Jesus na lumabas at nagsabi, "Ako ang pagkabuhay namang muli." At ang mga anghel ay yumukod at sumamba at bumati sa pamamagitan ng papuri. No? Kaya napakaganda ng teksto na ating nabanggit kung bumaba ang isang anghel mula sa langit, no, na humalili kay Lucifer. Ibig sabihin, nung pagkabaksak pala ni Lucifer mula sa langit, may pumalit sa kanya, no, na nanguna sa mga anghel sa langit, no. At walang nagawa yung mga anghel na kasama ni Lucifer na binaksak sa lupa. Wala silang nagawa, mga kapatid. Nang makita nila yung kadakilaan ng anghel na ito, sila ay natakot, no? Nagsitakbuhan, mga kapatid. At ito ang patunay, ang salita ng Panginoong Hesus ay totoo. Nang siya'y luwabas sa libingan, napatunayan na ang kanyang mga salita ay totoo at natupad. Ito ang magiging pag-asa ng mga anak ng Diyos, no? Lalo sa kapanahunan natin ngayon. Sa lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Sabi sa 2 Thessalonica, ang mga namatay kay Kristo ay mabubuhay muli. Kasama niya, dadalhin sa langit. No? Ito yung pangako ng Panginoon sa atin na lagi natin pangahawakan. Sa krus ng Kalbaryo ay nagkaroon ng malakas na lindol at ang Panginoong Hesus ay namatay. Ngayon naman ay mayroon ding malakas na lindol at pagkatapos ay muling nabuhay ang Panginoong Hesus. At sa kanyang pangalawang pagpaparito ay dadagundong ang langit at bibiyak ang lupa at mapupugnaw ang lahat ng nasa langit at lupa sa sobrang init. Ito yung propesiya na nasa Revelation, no? At ito rin po ang nararamdaman natin ngayon. Yung sobrang init, no? Siguro ramdam na natin yan. Nung nakaraan pa, iba na yung init eh, no? At yung mga nararanasan natin sa mundo na lindol, no? At hindi lang yon, kung ano-anong kasamaan ng mga tao, no? Marami ng mga propesiya ang Panginoon na naganap na. At tanda yon ng kanyang pagbabalik, no? Tanda ng muli niyang pagbabalik dito sa lupa. At nang si Panginoong Hesus ay namatay at inilibing, nakadama si Satanas ng tagumpay. Ngunit na makita niyang bumaba ang isang anghel sa langit at nagtakbuhan ang kanyang mga alagad. At nang makita niya muli pagkabuhay ng Panginoong Hesus, dito niya nalaman ang kanyang wakas. No? Naisip ni Lucifer na, yes, panalo na ako. Kasi ang Panginoong Hesus ay namatay. No? Pinabayaan siya ng kanyang Panginoon.
ayun ang nasa isip ni Lucifer. No? Kaya nagkaroon ng isip si Lucifer na bantayan nyo, sabi niya sa mga anghel niya, bantayan nyo yung libingan ni Jesus. Kasi siya po ay nag-asam na ang Panginoong Jesus ay tuluyan ng malilibing sa kanyang libingan. No, pero hindi niya akalain na gano'n ang mangyayari, na muling mabubuhay ang ating Panginoong Jesus. Nang mawala ang anghel sa paningin ng mga kawal na Romanong nasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Isus, kahit sila ay nanginig at hirap sa paglalakad. Sobrang takot ay nagtungo sa lungsod at kanilang ipinalita sa lahat ng kanilang mga nakakasalubong muling pagkabuhay ng Panginoong Isus. Ibinalita nila, mga kapatid, no? Sila yung naging witness, yung mga Romanong ito, na sa muling pagkabuhay ni Kristo at yung pagbaba ng anghel, no? Na gumulong sa takip, sa malaking bato na sa libingan ni Jesus, no? Nakita ng mga Romano, mga kapatid, na ang kaluwalhatian ng Panginoon ay ganun na lamang. Nabasa ko doon, mga kapatid, na ang mga Romanong ito ay napili ng hari. Napili sila kasi sila ay matatapang. Wala silang kinakatakutan, mga kapatid. Kaya sila napili ng hari na ilagay sa libingan na yon para magbantay. Kasi may isip ang hari na sinabi ng Panginoong Hesus na gibain nyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay aking itatayo, no? Kumbaga, siya ay sa ikatlong araw siya ay mabubuhay muli, no? Kaya naisipan ng hari na ito na lalo mga Pariseo na bantayan ang libingan. Kasi pwede itong nakawin, no? At ibalita na muli nga nabuhay si Kristo. Yun ang isip ng mga Romano at mga Pariseo, no, mga kapatid. Kaya nila binantayan. At makikita rin dito na nanginginig sila sa takot. Bagamat sila'y matatapang, nanginginig sila sa takot. Sila'y namutla. Nanginig ang tuhod, mga kapatid, no? Dahil sa sobrang tapang nila, may katatakutan din pala sila. Yun ang naisip nila. Kaya ibinalita nila sa lungsod, kung sino yung makasalubong nila, mga kapatid, ay yun yung sinasabihan nila kung paano nabuhay ang Panginoon, no? At mabilis na nakarating sa mga saserdote na ginamit ni Satanas ang balita. Pinatawag nila ang mga kawal at kinausap. Isinalaysay ng mga kawal ang lahat ng kanilang mga nakita at narinig. Nagpatunay na ang Panginoong Hesus ay tunay na siyang anak ng Diyos. Kung paano ang Panginoong tawaging anak ng Diyos ng anghel na bumaba sa langit at kung paano siya sinamba, niyukuran at pinapurihan ng mga anghel. Dahil sa narinig ng mga saserdote na balitang ito, sila ay natulala at hindi nakapagsalita agad. Ngunit nang paalis na ang mga kawal ay pinigilan sila ni Caiphas. Binayaran sila ng mga saserdote upang huwag ipagsabi ang muling pagkabuhay ni Kristo.
at sabihin sa mga tao na ninakaw ng mga alagad ni Jesus ang kanyang katawan habang ang mga kawal na Romano ay natutulog. Sa mga kawal na Romano, kung mapatunayan na sila ay natutulog sa kanilang pagbabantay, ang kaparusahan nito ay kamatayan. Ngunit nabayaran ng mga saserdote ang kanilang dignidad. At pinangakuan sila ng mga saserdote na hindi sila mapaparusahan dahil kahit si Pilato ay ayaw na kumalat ang balitang ito. Kaya kahit hanggang ngayon ay ito pa rin ang paniniwala ng mga Hudyo. No? Makikita natin dito na ang demonyo o si Lucifer, gumagawa talaga siya ng paraan, no? Para maitago ang tunay na pagkakakilanlan ng ating Panginoon, no? Gumagawa siya ng paraan, ginamit niya ang pera. Kaya masasabi natin, ang pera talaga ay makapangyarihan, mga kapatid, no? Ginamit ni Satanas ang pera upang maitago, pero mga kapatid, naitago ba? No? Hindi na itago ng mga Romano ang pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesus. Napatahimik din ng mga saserdote si Pilato sa kadahilanan sa takot nila sa kung ano ang gawin ng mga tao sa kanila kapag malaman ng mga tao ang katotohanan. Ngunit kahit anong pigil ni Satanas na lumabas ang katotohanan, ay matagumpay na lumabas ang katotohanan. No, yun nga. At dahil hindi mapigilan ang katotohanan ito, no? Hindi matago kasi yung mga kawal na nakakita ng patotoo ni Jesus, mga kapatid, ay may mga tao pala doon na nakarinig din ng patotoo ni Jesus mula sa bibig ng mga kawal na yon, mga kapatid. Kaya, ang sabi rin sa banal na kasulatan, no, walang sikretong hindi mabubunyag. No? Kahit anong sikreto niyan, mga kapatid, mabubunyag at mabubunyag. Kaya kung isisikreto nila, yung muling pagkabuhay ni Jesus, hindi pwede kasi mabubunyag ng Panginoon ng katatagan na tumindig at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Bigyan ng kalakasan sa pagharap sa hamon ng araw-araw na pamumuhay. Mapagtagumpayan ang ating kahinaan. No? Hindi natin kaya, mga kapatid, kung sa ating sarili lang ang mga problema na kinakaharap natin, no? Kumbaga, kailangan talaga natin ng ating Panginoon sa ating buhay. Yun lamang po at hanggang doon lang po ako sa aking mensahe ngayong gabi. At sa reflection naman po, no? Ito po yung tanong, paano natin pinangahawakan ang pag-asang ipinangako ng Panginoong Hesus sa atin, na ang mamatay sa Kanya ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, na kasama Niya sa langit na bayan. Tayo ba ay namumuhay ng naayon sa Kanyang kalooban? Ano po tayo ng reflection, mga kapatid? Paano po ba? Tayo po ay siguro dalawang grupo. Dito kay Sister Ruth, yan, hanggang kay Emer, then doon sa likod, isang grupo din po. Sama na po yung kila Kuya Roy. Sister Ruth, kayo na po dyan, ang manguna po. So, samahan mo na sila bro, dito sila Sister Ruth.
reflection kami po doon sa likod. Yung mga
Sabi ko ulit pa eh, ito daw po yung mga kone ko eh, ng Panginoon. Sa din po yung hindi na sila hindi sila hindi na sila pagpapayo. Lahat po yung generation from income, lahat ng mga saints na nabuhay o generation, umaano daw. Yun yung mga kasama namin. Sa atin po, nabuhay sila. Tsaka sila, yung pangalan na talaga naging nakabula. Yung kasama nila na pumasok sa mga pumasok ko na, ng fitness. Pagkakaroon ko sila. Yun, pinakalayo naman. Kasi naman para dito pa yung sabi ko. Okay. Labas ang mga tubig na pagkatapos sa Israel yung kulit ng mga pasok sila sa bahay ng banang na pagkita sa mga Yes, naman pagkakaroon. Dahil po tapos mga 40 days. Same thing, sa mga nakasapin na nag-fitness din siya. Pagkakaroon ng Jesus, kasi kung tawag ng doubt, kahit kung po sabi ng Jesus kanila, ako ang buhay ng mga pagkakaroon. Mas pagkakaroon tayo, magandang sinuwang tayo. Yun din ang akin. Pero din yung okay. Yung sa obedience. Pero na din. Yun yung pinaka- pero yung second part, pero yung hindi pa diba si Melo Gino kasi bakit sa pinaka na sila kasi yung mga doon sa dapat na ng Panginoon yung namin yung naman sa karami sa mga tao. Bigay sa mga at yung para sa mga tao yung sa second part. So may dalawang tao na dapat na Panginoon sa second part. Ang isa ay namatay, nabanat, bumuhay. At ang isa ay nabanat, naasin sa kasi 100,000 ibig sabihin mo sa inyo ay yung mga hindi siya sa akin nasa parang professional sa administration. Siya yung administration din yung mga mga scholar pero wala talaga kasi nawala talaga yung gusto na maging polio tayo. Sa amin is right, mga mga polio. Pero sa iyo, tamang
dito kayo. Mga bawat isa, ang mga sinabi ng Panginoon sa pagkakas na atake, temptation, bawal. Mga Panginoon na magpakalagi pag-aaral ng Diyos. Ating namin tulong na sa aming pagtutunan sa pag-aaral sa pag-aaral ng Diyos. Yung mga Panginoon, hindi magdadala ng aral sa limutan. Hindi pag-iwan ng Diyos sa amin. Palagi po magsasama, pamilya, sa kailangan ng sa kailangan, sa pagkubahan, sa pagkubahan, sa kayo sa mga kapahama, sa mga bibigat at problema ng buhay. Hindi pa rin sa mga kamkaman, Hymn number 156, Buhay Ko'y Nabigay. In English, I gave my life. Ito may. Buhay ko'y nabigay. Sing. Buhay ko'y nabigay. Dugo ko'y bumukal ng iyong makamtan. Walang hanggang buhay. Ako'y nagbigay ng buhay, anong iyo naman? Ako'y nagbigay ng buhay, anong iyo naman? Ang trono ng dangal sa amang tahanan, kusa kong nilisan, ikaw ang dahilan. Lahat ay aking iniwan, anong iyo naman? Lahat ay aking iniwan, anong iyo naman? Halos di makaya ang hirap ko't dusa na aking binata. Ang iyo'y ano ba? Lahat ay aking binata. Ang iyo'y ano ba? Lahat ay aking binata. Ang iyo'y ano ba? Let's pray. Mahabagin at banal naming Ama na nasa kataasan ng mga langit, pinupuri ka namin ng lubos sa araw-araw. Maraming salamat, O Lord, sa gabi na ito. At kami ay iyong dinakila sa pamamagitan ng iyong kaluwalhatian.
At sa aming mga nabasa ngayong gabi na ito, Ama, sa iyong muling pagkabuhay at sa iyong muling pagpaparito sa mundong ito. Inaasahan po namin, Ama, bagamat kami nabubuhay dito sa makamundong ibabaw na ito, kami po ay naghahanda sa muli mong pagdarating na kami po ay iyong kunin sa bayang banal. Maraming salamat, O Lord, sa dugo mo na ibinuhos upang kami ay maligtas sa kasalanan. At Ama, aming idinadalangin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, kami ay susunod sa iyong mga utos, lalo sa iyong mga gawain na itinalaga sa amin. Pumasa kayo, O Lord, na kami ay patuloy natatayo, maninindigan sa iyong mga turo sa amin. Maraming salamat, O Lord, at sa gabi na ito ay babaunin namin ang iyong mga salita sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya, na amin ding itong isi-share sa kanila kung gaano kadakila ang aming Panginoon, kung gaano siya nagmamahal sa amin. At ngayong gabi na ito, Ama, sa aming paghihiwalay, kami po ay iyong ingatan na makauwi kami ng safe sa aming mga tahanan at makapiling namin ang aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, O Lord, sa pagtugon, kalakip ng aming mga pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ito po iling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.